Lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Barangay Tanod. Huling-huli sa CCTV kung paano inabuso ang walang muwang na bata. Ang nakababakalang pananamantala sa loob pa mismo ng barangay hall ginawa. At nang makausap ng ina ang tanging testigo, hindi niya napigilang magalit. Sinabi niya na nakita niya anak ko siya. Hindi kayo naawa sa anak ko. Yung mga oras na yun, kahit lumuha ka ng dugo, hindi mo na maibabalik. Ang pag-aksyon ng resibo, mamaya na! Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hilaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang Bago Rin News Sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po sa Emil Sumangil. Sinong mag-aakalang ang inaasahan nating tagabantay at tagapanatili ng kaayusan ay hindi pala mapagkakatiwalaan? Sa Maynila, isang barangay tanod ang nahuli sa CCTV na may karumal-dumal na ginagawa sa isang 7 taong gulang na bata. Sa special report ng Resibo, alamin kung sino nga ba ang tanod na si Roy Olaguer at kung bakit nga ba inabot pa ng ilang araw bago isinumbong ng mga taga-barangay ang buong pangyayari sa mismong ina ng biktima. September 30, iniwan muna ng ina na itatago namin sa pangalang Martha ang 7 taong gulang niyang anak sa barangay hall. Dahil nasa ibaba lang ng barangay hall ang kanyang maliit na tindahan. Tiwala raw siya sa mga opisyal at tauhan dito na araw-araw niyang nakakasalamuha. Lingid sa kaalaman ni Martha, ito na pala ang simula ng kasuklam-suklam na karanasan ng anak niyang si Jasmine. Hindi niya tunay na pangalan. Yung mga kinukomplain ko, halos mga nakasama ko din po sila dati. Hindi ko sukot akalain na mangyayari sa anak ko doon sa taas. Ang sumunod na mga pangyayari na resibuhan ng CCTV ng Barangay 541. Paalala lang po, maselan ang mga susunod ninyong mapapanood. Tatlong taon nang nagtitinda si Martha. Ang maliit na tindahan na ito ang bumubuhay sa kanya at sa 3 anak. Simula na maghiwalay raw sila ng kanyang asawa noong 2021, mag-isa na niyang itinataguyod ang kanyang pamilya. Medyo mahirap po. Kasi nag-uupa kami. Ako lang minsan gumagawa ng paraan. Mahirap. Kasi nag-aaral pa yung mga anak ko. Minsan may benta, minsan matumal. Basta importante, susurvive ko yung pagkain namin araw-araw. Kapag walang klase, ang bunsong anak na si Jasmine, sumasama raw ang bata sa kanya. Pero nabasag ang kanyang tiwala nang mabalitaan niyang bangungot na pala ang dinanas ni Jasmine sa 2nd floor ng barangay hall. Paalala lang po, maselan ang mga susunod ninyong mapapanood. Alauna 1:30 ng hapon, makikita ang tanod na si Roy Olaguer na nakatambay sa 2nd floor ng barangay hall. Palingalinga si Olaguer na tila nagmamasid kung may daraan na tao. Maya-maya pa, nang makakuha ng tiempo, tinabihan niya si Jasmine na nagse-cellphone habang nakahiga sa pinagdugtong ng mga upuan sa loob ng barangay hall. Ang tanod, sinimulang hawakan ng pang-itaas na damit ng bata. At saka,
lumuhod, at yumuko sa maselang bahagi ng bata. Habang ginagawa po ng tanod ang nakakarimarim na krimen sa musmos na si Jasmine, hindi niya namalayan na may isang kagawad palang papaakyat ng hagdan. Nang pumasok si kagawad sa kwarto, napatalon sa gulat ang tanod na si Olaguer, habang ang bata naman na walang kamalay-malay at tila hindi naiintindihan ang nangyayari, bumaba na lamang sa unang palapag. Sa puntong ito makikita ang dalawang opisyales ng barangay na mukhang nagkakaroon na ng diskusyon. Humarap sa resibo ang ina ng bata na itatago namin sa pangalang Martha. Palibas, hindi ko alam. Pero ayokong isipin na may pumasok. Nung nagre-review kami ng CCTV, hindi ko matagalan. Hindi ako makalunok. Sa totoo lang po, nahirapan akong kumain, matulog. Iniisip ko, bakit sa amin nangyari to? Bakit sa anak ko? Ang masaklap, kahit na may kagawad na nakakita sa nakababakalang pangyayari, hindi raw ito agad ipinagbigay alam kay Martha. 3 araw pa raw ang lumipas bago sinabi sa kanya ng barangay ang sinapit ng kanyang anak na si Jasmine. Noong October 3, nakaupo ako sa tapat ng tindahan ko. Nakipagkwentuhan si chairman ng halos 20 minutes. Maya-maya po tumahimik siya. Ang sabi niya po sa akin, sasabihin ako sa'yo. Kasi merong sinabi si Kagawad Gemma. Hindi pa ako kumikibo. Pinakikinggan ko lang siya. Ang salita po sa akin ni chairman, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Paalisin ko siya sa barangay. Pero wala raw ideya si Martha kung ano ang sinasabi ng kapitan hanggang sa lumapit na raw ang dalawang kagawad. Umiiyak siya, humihingi siya sa akin ng tawad. Hanggang sa dumarating na si Kagawad Gemma Alvarez na umiiyak na naisip niya na alam ko na. Pero hindi pa rin sa akin na i-detalye ni chairman. Sinabi niya na nakita niya ang anak ko sa humihingi siya sa akin ng tawad. Ang sinabi ko lang, hindi kayo naawa sa anak ko. Kahit lumuha ka ng dugo, hindi mo na maibabalik. Nang ibagsak daw sa kanya ang balita, Nagkagulo sa barangay. Nagwala po talaga ako. Biro mo 7 ang kagawad. May isang kagawad na nanindigan para sa anak ko. Kasi nung araw na yun, itinago nila. 2 lang yung tumulong sa akin para mag-review ng CCTV. sa pagre-review ni Martha sa mga CCTV footage ng barangay, natuklasan niyang may nauna na palang ginawa ang tanod na si Olaguer kay Jasmine noong September 29. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita si Jasmine na nakaupo sa may hagdan. Katabi niya si Olaguer na pinapanood siyang maglaro sa cellphone. Maya-maya pa, sinimula na ni Olaguer na himasin ang ulo ng bata, amuyin ito at ilang saglit pa, hinalikan ni Olaguer si Jasmine sa batok at saka ipinasok ang kamay sa sando ng bata. Hindi ko malaman kung ano yung gusto kong gawin. Hindi ko malaman kung gusto kong pumunta sa bahay nila. Parang gusto kong magbasag na hindi ko maintindihan. Puro galit na lang na walang magawa. Nang malaman ni Martha ang mga bangungot na pinagdaanan ni Jasmine, sinimula na ng ina ang laban para sa kanyang anak. October 6 na medical legal yung anak ko. October 7 bumalik ako para mag-complain laban kay Roy Olaguer. Sa resulta ng medical legal, nakasaad na may blunt penetrating genital trauma si Jasmine. Ibig sabihin, napuwersa ang maselang bahagi ng katawan ng bata. Resibo ito
na inabuso ang paslit. Pero dahil 3 araw na nang lumipas mula nang mangyari ang krimen, hindi na maaaring hulihin ng walang warrant of arrest ang suspect. Kaya, October 21, nagsampa na si Martha sa Women and Children and Complaint Unit o CIDG WCCU ng mga kasong acts of lasciviousness at paglabag sa anti-rape law laban sa barangay tanod na si Ola Guer. Rape is generally not bailable offense in the Philippines, especially when the evidence of guilt is strong. Pero para kay Martha, hindi pa raw nagtatapos sa pagsasampa ng kaso ang kanilang laban. Gusto ko silang matanggal sa pwesto para malaman nila kung ano yung maling ginawa nila. Gusto ko lahat sila managot. Harapin nila kung ano yung ibibigay sa kanila. October 30, kinasuhan din ng obstruction of justice ni Martha ang 3 barangay official na sina Ramoncito Lagao, Minerva Lagao at Gemma Alvarez. Bunsod ito ng paniniwala ni Martha na sinubukan pang pagtakpan umano ng mga opisyal ang ginawa ng tanod na si Ola Guer. Alam mo yung tipong naargabyado na yung anak ko. Hirap na hirap kami, lakad dito, lakad doon. Pero sila nakikita ko araw-araw, mas sila pa yung nakakakilos ng tama. Yung mga kinukomplain ko, halos mga nakasama ko din po sila dati. Tsaka ninang sila ng anak ko. Inisip ko din na hindi ko sukat akalain na mangyayari sa anak ko doon sa taas. Ang lagi ko sinasabi kay Gemma, hindi naman ganun kataas yung 2nd floor, bakit hindi ka sumigaw? Tapos na sana. Kasama sa kinasuhan ni Martha ang barangay kagawad na nakuhanan sa CCTV. Naaktuhan niya ang pananamantala ni Ola Guer sa bata. Nagpaunlak ng panayam si kagawad Gemma sa resibo. Nung pag-akit ko po, nakita ko po na yung biktima at saka yung suspect magkaharap sa upuan. Tapos doon ko na siya nakita na may ginagawang hindi maganda doon sa bata. Mas pinili kong kumalma at kausapin yung suspect para tanungin ng mga kung bakit niya ginawa. Kasi syempre, hindi naman din iba yung bata. Sinubukan ko, nakausapin pa din siya, baka sakali po na umamin, kaso hindi po eh. Si kagawad, hindi raw malaman ang gagawin matapos makita ang ginawa ni Ola Guer kay Jasmine. Naghahalo yung emosyon ko, tsaka yung utak ko na ano ba yung gagawin ko, ano yung gagawin ko, ganun. Tapos yung pakiramdam na kabang-kaba ka, hindi ko po talaga nasabi. Minabuti raw muna ni Gemma na ilapit ang insidente sa kanilang chairman na si Romancito Lagao. Nung nag-usap po kami ng same day, kinuwento ko na sa kanya kung ano po yung mga nakita ko. Syempre, ang reaction po ni chairman, same din. Na hindi din po siya makapaniwala, nag-iisip, ganun. Tapos sinabi niya lang sa akin na siya na daw po bahala kumausap. Pero lumipas naman 3 araw, mukhang hindi pa rin daw nasasabi ni chairman kay Martha ang nangyari kay Jasmine sa loob mismo ng barangay hall. Todo sa family, syempre, humingi po ko ng sorry. Ulit ko po sinasabi sa kanila. Tsaka kahit ano pong mangyari, talagang maninindigan po talaga ako as a witness. Ito yung totoo para doon sa bata. November 4, sinubukan ng resibo na makapanayam ang punong barangay pero tumanggi siya. And sabihin niyo na lang po kung ano yung part ng barangay, bakit yung gano'n. Hindi ako makapagsalita. Gayunpaman, kinumpirma niyang tinanggal na sa pagiging tanod si Ola Guer. Sino nga ba ang 56 na taong gulang na si Ola Guer sa kanilang lugar? Mahigit 1 dekada na siyang naninilbihan bilang tanod. Tanod, tricycle driver, yun lang. Nung kagawad ako, tanod na siya. 15 o 16 years siya. Pero sa pagsasaliksik pa ng resibo, napag-alamang hindi pala ito ang unang beses na nasangkot siya sa pang-aabuso sa bata. Ayon sa natanggap naming impormasyon,
mula sa PNP WCCU. Taong 2005, nang may nagreklamo laban kay Olaguer para sa kasong paglabag sa RA 7610 o child abuse. Ang kanyang biktima raw noon, batang babae na 5 taong gulang lang. Nang puntahan ng resibo ang Imus Cavite PNP, kinumpirma nilang naisampa ang reklamo noong 2005 pero hindi na raw itinuloy ng complainant ang kaso. Sir Olaguer, lalabas at lalabas din po ang mga sikreto ninyo. Ano naman po kaya ang say ninyo? November 4, 2025, natunton ng resibo ang bahay ng tanod na si Olaguer. Kakanta naman kaya ang akusado tungkol sa mga paratang laban sa kanya? Tiyakin ni Olaguer ang unang humarap sa amin, si Minerva, isang kagawad ng barangay 541. Gusto lang po sana namin makausap. Makunan po ng side yung inyong pamangkin daw po na gumawa po nitong nangyari. Maya-maya pa, lumabas ang tanod na si Olaguer at nagsabing handa siyang magpaunlak ng panayam sa resibo. Pero ilang saglit lang, matapos makausap ang ilang kamag-anak, bigla na lang nagbago ang isip ni tanod. Po, kami po Pwede po papatay mo na inyo. sige po, sige po. Dali lang po Okay, sige po. Sir, dati, hindi naman po kayo camera shy. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, nakarating na raw sa City Legal Officer ang kaso. Kasalukuyan na rin daw inaaral ng konseho ang mga kasong administratibong isinampa laban sa chairman at 2 kagawad. Mula sa Manila Barangay Bureau ay finorward na sa ating sanggunian, sa ating City Council of Manila, ang mga kasong grave misconduct, gross negligence of duties at abuse of authority doon sa mga barangay officials. So, aaksyonan yan ng ating City Council. Magkakaroon ng resolution yan. Manalig tayo sa gagampan ng duty ng ating mga local officials at LGU Manila. Kung mga ganitong masiselan, lalo na mga minor de edad, na kabataan ang involved, hindi naman natin pwedeng basta idaan sa areglo dahil dapat mayroong managit sa batas. Sa ngayon, nakatutok si Martha sa pag-aalaga sa anak ni Jasmine. Sa pahintulot ng kanyang ina, saglit na nakausap ng resibo ang bata. Masaya po ako kasi kasama ko si Mama. Ano yung gusto mong mangyari kay Mama, na sabihin kay Mama? Mahal ko po siya. Ayon sa PNP, inilapit na nila si Jasmine sa Child Protection Unit ng Philippine General Hospital. Dito siya makatatanggap ng nararapat na psychological intervention at patuloy na gabay. Lalaban ako hanggang dulo para sa anak ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tao na tumutulong sa akin ng palihim. Sa GMA 7, kay Mr. Emil Sumangil, sa resibo. Maraming salamat sa tulong ninyo sa amin. Ang barangay ang unang takbuhan ng mga naapi at nangangailangan. Pero paano kung ang mga taong inaasahan mong magsasalba ay sila palang pagmumulan ng takot at pangamba? Sa mga pagkakataong ganito, kakampi nyo ang resibo na maninindigan na dapat silang managot at maparusakan sa ngalan ng katarungan. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas sa kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.